Hello guys, magandang araw sa inyo. So for this video na po, i-discuss natin for today is kung paano magpagaan ng rigid MTB, mapa time trial or crit setup. Yan sa itong topic na to para to sa mga gustong magpagaan ng bisikleta, yung mga weight minis na rigid MTB ang gamit at saka sa mga gustong magpagaan dahil din sa performance, no? Kasi ang pinaka main benefit ng magana bisikleta, dalawa yung nakikita ko based from my experience. Ang una kasi, since namagaan yung bisikleta o rigid MTB, mas madaling i-accelerate. So, ideal na sa mga criterium. Kasi sa criterium, puro sudden burst of acceleration. Kasi nga, ang ginagamit kasi dyan, mga sprint o anaerobic efforts. Then, ang isa pang benefit ng magaan na rigid MTB, syempre sa ahon. Mas madali kasing i-ahon ang magaan na bisikleta kaysa dun sa mabigat. Yan. So yun i-discuss natin for today. Ito ay based from my experience. Yan. Kasi baka sa iba kasi iba yung kanilang magiging preference. So sa preference ko lang. Yan. Kasi na-try ko na yung magpagaan ng rigid MTB na naka-time trial setup. Ang pinakamagaan na setup ko dati was no 2022. Yun yung MC Tremor ko na naka 1x. Yan, na umabot. Ang pinakamagana na gawa ko dun sa bike na yun na sa 8.6 or 8.7 kilograms. Yan yung pinakamagana na kinaya ko, no? Based din sa budget ko. Yan yung pinakamagaan. So, yun ang iano natin, i-base natin dun sa MC Tremor ko na pinakamagana setup. Kasi yun, 27.5. 27.5 na frame, tapos 700 Sino Fork at saka 27.5 na gulong. Yan. Yan yung parang baseline ko. Yan. Sa bigay ko ng tips. Yan. So, yan. Ito yung kinesis ko ngayon, no? Kasi para mayroon tayong parang comparison. Kasi ang pinakamalaki kasing maititipid mo sa timbang kapag nagpalit ka ng rigid fork. Yan, kasi yung kasing MTB rigid forks, ang pinakamagaan na alam ko, mga 800 grams. Yan, 800 grams yung aluminum na rigid fork. Yan, yun yung pinakamagaan na aluminum, no? So, kung magpapalit kayo ng carbon, yan, katulad nito, yung pura rasa balugo. Kasi ang timbang nito, mga 440 o 450 grams. So, ililes natin sa 800 grams. So, mahigit 300 grams. Siguro mga 350 o 360. Mga ganon yung weight savings nyo. Yan, kapag nagpalit kayo from aluminum rigid fork to carbon rigid fork na ito kasi pang gravel daw, pero ito kasi 26er toxing haba to ng 26er na non-suspension corrected. Yan. Then hindi lang naman ito yung available, no, yung ganitong klaseng gravel fork. Meron din yung mga Coseblo yan. Kaso nga lang yung Coseblo na gravel fork, although na mas mas kasya doon yung mas matatabang gulong kaysa dito. Yun nga lang, magdadagdag ka pa ng adapter. Ito kasi hindi na. Kasi naka-prep to sa naka-ready na to sa 160 mm diameter na rotor, no. Yung kasing Coseblo na gravel fork, naka-flat mount kasi para lang yun sa 140. So maglalagay pa kayo ng adapter. Tsaka yung sa true axle skewer, no. Kasi mas mabigat kasi yung true axle skewer kasi dito sa skewer na ginagamit ko ngayon. So mamaya i-discuss natin yung sa skewer, no. Yan. Kasi yung sa adapter na nasa Coseblo gravel fork, dagdag timbang din. Pero konti lang naman ang idadagdag. Tingin ko naman aabot pa rin yan ng mga mahigit 400 grams o under 500 grams. Yan. So ito yung una, no, sa mga gusto magpagaan ng rigid MTB, mag-upgrade kayo ng carbon. Yan, carbon rigid fork. Then sa next naman,
Itong yung frame, no? Kapag meron kayong budget, bili kayo ng carbon fiber na frame. Kasi based dun sa experience ko, ito kasing Kinesis na to, ito yung pinakamagana aluminum na nagamit ko kasi ito mahigit 1.6 kg na 27.5 na size 17. Yung MC Tremor ko kasi mga about 1.3 kg. So nakatipid ako ng 300 grams. Yan. So nagbabari din sa brand ng mga carbon fiber frames. Baka meron pang mas magaan, no? Kasi yung frame ko kasi noon, yung sa MC Tremor ko, large yun. Para sa height ko yun na 5'11". So, mas gagaan pa yun kapag sa mga smaller sizes. Siguro, ang pinakamagaan na MC Tremor na carbon, siguro mga 1.2 o 1.1 kg, yung mga extra small. Yan. So, nagbabari sa size ng frame, no? Pero sa akin kasi, mga 300 grams ang tinipid nito. Tinipid sa frame pala, tinipid sa frame. Yan, so, yun nga, no? Roughly, mga 300 o lagpas pa ng 300 dyan ang ititipid ng weight kapag nagpalit kayo from aluminum frame to carbon fiber. Yan. Pero kung short kayo sa budget, hindi talaga kaya maka-purchase ng carbon fiber. Kunwari, yung frame ninyo, katulad doon sa tactical ko, 2 kilo. Kasi yun ang usual na timbang ng mga budget na MTB frames, mga 2 kilo. Bilhin na lang kayo nito, yung Kinesis na to, na 1.6 kg na size medium or size 17. Or kung mas maliit na rider ka, meron naman tong size 15.5, mas magaan yun. Mahigit 1.5 kg lang yun. So, makakatipid kayo ng mga 300 to 400 grams roughly kapag nag-upgrade kayo ng aluminum naman na mas magaan. So, para yan sa mga hindi maka-afford ng carbon fiber na MTB frame. Yan. Yan. So, ito yung pangalawa na pinakamalaki na matitipid nyo sa timbang o mababawas sa timbang. Ito namang frame. Yan yan. Nauna yung port, then itong frame naman. Then sa naman, based sa experience ko, yung interior. Yung interior kasi, ang gamit ko dati sa MCD ko was yung tubulito na TPU. Yan, TPU inner tube. Kasi pinagkumpara ko yung 27.5 na TPU at saka yung conventional na yung butyl o butyl na interior na itim. Sa isang interior, nakatipid ako ng mahigit 110 grams. So, times 2, mga mahigit 220 grams ang nabawas dun sa timbang ng MTB ko dati. Yan. So, yun yung pangatlong piyesa ng bike na napakalaki ng ginaan, no, yung sa TPU. Kaso nga lang, may limitation sa TPU. Lalo na sa mga mumurahin na binibenta sa Shopee. Kasi ang mahirap sa TPU, although na minamarket nila na mataas daw ang puncture resistance, pero sa experience ko, hindi gaano kagandahan ng puncture resistance ng mga TPU. Ng TPU na nagamit ko, yun pa ang ginamit ko, yung mamahalin pang TPU. Paano pa yung mga mumurahin, diba? O siguro swertihan lang. Swertihan lang. Merong iba kasi na naalala ko, meron din kasing gumagamit ng TPU na never naplatan kasi nga maganda siguro yung dinadaanan nilang kalsada. Wala masyadong debris na matatalas. Kasi dito sa amin, sa Cavite at saka Las Piñas, maraming dito eh. Maraming mga matatalas na objects dito sa amin eh. Yan, at saka nakakatakot i-long ride ang TPU. Kaya nung nagbanahulop ako noong 2023, hindi ko ginamit yun eh. Bumalik ako dun sa conventional na yung conventional na butyl na inner tube na Maxxis welterweight. Yan. So, yan nga, pangatlo pala. Pangatlong pinakamalaking matitipid nyo itong sa TPU na yung TPU na inner tubes. Then sa pangapat naman sa gulong. Yan. Doon sa 27.5 ko kasi dati,
Kasi ginamit ko agad sa 27.5 yung Continental Speed King eh. Napakamahal pero napakagaan kasi nun eh. Nagtitimbang kasi yun ng mahigit 400 grams. Mga siguro 420 o 430. Isang gulong. Yung kasing Continental contact curva na ginamit ko dati, na later, nasa 680. Yan, 680 grams. So, napakalaki ano, mahigit 200 grams ang nabawas sa isang gulong. So, mahigit 400 grams ang 400 grams ang binawas. Kaso nga lang, since na yung Continental Speed King, hindi kagandahan yung puncture resistance, kailangan ko pang bumili ng tire liner. Yan. Ang pinakamurang nabili kong tire liner was yung Meroka. Nagtitimbang yun ng 50 grams. 50 grams kada isang tire liner. So, 100 grams ang pares. So, yung sa Continental Speed King ko, nadagdagan ng 100 grams. Yan. Pero, kahit ganun, mas magaan pa rin eh. Mas magaan pa rin yung Continental Speed King ko na may tire liner kasi dun sa Continental contact curva na walang tire liner. Sa mga magtatanong naman kung bakit hindi ako gumagamit ng CST Fox Trail at saka Innova Pro Cobra Skin. Kasi yung dalawang yon, lalo na yung CST Fox Trail, yun yung pinaka sikat na sikat dahil nga sobrang gaan nun kasi sabi daw mahigit 300 grams lang daw yun. Yun ang nila, no? Dahilan kung bakit gustong-gusto nila yun. Sa akin kasi personally, ayaw ko gumamit nun dahil yung CST Fox Trail at saka yung Innova Pro Cobra Skin undersize. Kasi yung CST Fox Trail, kiniklaim nila na 1.95 pero ano lang yun hanggang 1.75 o 1.77 lang yun. Nasukat ko na yun dati sa caliper, no? At saka yung kasing CST Fox Trail madaling mapudpud yun. Ang dami kong nakikitang comment na ang comment nila dun sa CST Fox Trail madaling mapudpud, makailangan siguro mga few thousand kilometers pudpud na yung tread. Doon naman sa Innova Pro Cobra Skin, ano rin yun, undersize din yun, nasukat ko na yun dati. 2.0 ang claim na sukat nun, pero nung sinukat ko mismo sa caliper, 1.8. 1.8 inches lang, undersize, hindi katulad itong contact urban. Ito nga 700 by 47C. Naging na 29 by 1.9 na, nag-expand pa. No? So, mas malaki to kaysa dun sa claimed na timbang. Lalo na ngayon na nag-expand na, no? Kasi lagi ko kinakargahan yan sa maximum recommended tire pressure. Yan. Yan yung dahilan ko kung bakit hindi ako gumamit ng dalawang gulong na yun. Pero, gusto ko rin gawa ng review nun, makagamit sana, testing ko, kung ano yung para sa akin, kung ano yung talagang actual na experience ko sa gulong na yun, yung CST Fox Trail. Yan. So, yun nga, sa gulong, no, malaki ang igagaan ng bike nyo kapag mag-purchase kayo ng magaan na gulong. Yan. Then, next naman, sa seat post, yan, yung sa seat post kasi, ang mga conventional na seat post na timbang na aluminum, mga mahigit 200 grams. Yan kasing carbon fiber na seat post, mga mahigit 100 grams. So, makakatipid kayo ng roughly mga 100 or over 100 grams ang igagaan ng bisikleta nyo pag nagpalit kayo ng carbon seat post. Then sa handlebar naman, itong mga ganitong aluminum na budget na handlebar, nagtitimbang din to ng mga mahigit 200 grams. Yung EC90 na ginamit ko dati na flat handlebar, mahigit 100 grams lang yun. So makatipid din kayo ng mahigit 100 grams dito sa MTB handlebar. Then ano pa? Sa rotor naman, kasi yung ibang rotor kasi nagtitimbang ng isang piraso na mahigit 100 grams. So ang pinakamagaan na rotor na nagamit ko, yung Sagnit Edison. Kasi mahigit 80 grams yun kada isang rotor. So makakatipid kayo ng siguro mga under 20 or 20 grams kada rotor. So 40 grams roughly ang may titipid nyo sa isang pares ng rotor. Yan.
Then ano pa? Sa stem naman, hindi ako nag-opted sa carbon stem kasi konti lang naman yung difference sa timbang eh. Tingin ko hindi pa aabot ng 50 grams. Masyadong minimal. So, very insignificant. Maliban na lang sa mga talagang weight winning na gusto talagang pagaanin talaga yung mga bisikleta nila. Pero sa akin kasi, nadidelikaduhan kasi ako sa carbon stem. Kasi kapag pinapwersa yan, baka mag-crack eh. Kasi nakabasa na ako ng review niyan eh. Na kahit original na carbon, kapag laging ginagamit sa crit, napipwersa kasi yung stem, kaya nagkakaroon ng crack. Yan. Kaya sa stem, kayo na bahala kung gusto niyo mag-carbon, pero ako, ayoko mag-carbon eh. Kung gusto niyo na magaan na aluminum stem, yung 03 na base experience ko, 03 tsaka 1. 1 na stem. Yan yung mga magagaan. Then sa ano pa? Yan, sa saddle naman. Yan kasing saddle na mga steel railing, nagtitimbang yan ng mga pinakamagana yan na mga mahigit 200 grams. Yan, mahigit 200 grams yung mga ganitong klaseng saddle kapag hindi naka-carbon railing. Pero pag naka-carbon railing yan, mga 120, from 120 hanggang 160 grams yung ang magiging timbang ng saddle, no? Pero kapag full carbon na talaga na saddle, pati yung upuan mismo carbon, mga ano lang yan, mga 100 grams. Yung iba nga nagki-claim ng 95. Yan. Pero ako kasi ayoko nang gumamit ng mga carbon na saddle kasi nga 'di ba nasabi ko na sa previous video ko nung nag-long ride nga ako, sumakit after 100 kilometers, sumakit yung singit ko. Dahil matigas kasi yung carbon na saddle. Yan. So magbabalik ako sa opted na steel railing. Yan, na makapal yung foam. Okay lang at medyo mabigat kasi yung in-order ko sa Shopee nasa 240 grams ang claimed weight nun. Pero ang at least comfortable naman. Yan, so sa mga gusto magpagaan lang, yan, carbon saddle. Then, next naman, ano ba yung mga hindi ko pa na-mention? Sa wheelset pala. Sa wheelset, syempre carbon, no? Carbon wheelset mas magaan. Siguro mga 1.4 o 1.5 hanggang 1.6 kg ang magagaan na carbon saddle. Kaso nga lang, sobrang mahal. Sobrang mahal kasi yung mga yon. May re-recommend ko based sa experience ko yung Aerowick Bronco. Kasi yung Aerowick Bronco na 27.5 na 24 holes nasa 1.7 kilograms. Yung 29er siguro kasi 28 yun na 29er, 28 holes. Mga 1.8 siguro yun. Yan, katimbang nitong yung LDCNC ko na na wheelset. Hindi ko isasama to kasi road bike rim set to eh. na pinalitan, in-upgrade lang yung spoke eh. Kaya mahigit 1.8 kg din to. Yan. Pero pag MTB nga, Aerowick Bronco. Yung iba naman, na mas konti spokes. Yung iba, pinaka-extreme, 16. Sa Mindanao, meron na si 16 spokes dun. Sikat na sikat eh. Gagawa ko na separate video nun. Kung bakit hindi ko nire-recommend yung 16 spokes. Yan. Kasi yung mga conventional na mga wheelset na 32, mahigit 2 kilo yan. Yan, mahigit 2 kilo yung yung timbang niyan. So makakatipid kung mag-Aerowick Bronco kayo sa 27.5, makakatipid kayo ng mga roughly mga 300 grams. Sa 29er siguro almost 200 grams ang matitipid. Yan. Then ano pa? Yung iba kasi mga marginal na lang, no? Mga marginal na lang yung igagaan eh. Tulad ng yung sa crankset. Kasi ang pinakamagaan na aluminum crankset, mga mga 550 grams. Yan, 550 grams. Yung I-accept dyan ko na crank, mga mga 600 o 700 grams. Yun yung sa crankset yung aluminum. Kung gusto niyo ng carbon, mas magaan yun. Siguro mga 400 grams kaso nga lang.
May para sa akin sa malaking chainring ang ginagamit, medyo may issue 'yun. Pero sa aluminum niya, yan katulad nito, yung SRAM tuloy. Yung Goldix pala, yung Goldix kasi yung Goldix 600 grams to, crank lang. Hindi kasama yung chainring. Then yung sa Povno Ghost 550 grams. Yan. Ito kasi naka-steel yung spindle. Yung Povno aluminum spindle yun. Yan yung upgrade na susunod, no, para gumaan. Siguro makakatipid lang kayo dito ng mga mahigit 100 grams. Yan, sa ganitong klaseng direct mount. Yan, direct mount na crank. Then sa chainring, wala naman masyadong pinagbago dyan. Natimbang na ko na yan dati sa mga BCD. Mahigit 100 grams pa rin. Basta aluminum yung chainring. Pag bakal talaga, madadagdagan yan ng mga mahigit 100 grams. Then sa sprocket naman, yan, medyo malaki-laki ang may gagaan yan kapag gagamit kayo ng mga ultralight na mga nakikita ko sa Shopee, yung ZTTO, Sunshine, yan yung mga ganong brand, mga SLR version. Yung pinakamagaan na CTTO na nakita ko, ano lang, may higit 100 grams lang, 117 yata, 118 grams. So kung makatipid ka siguro ng mga makakatipid ka siguro ng mga 200 to 300 grams. Pag nagano kayo ng cassette na ultralight, kaso nga lang medyo di tatagal kasi yung mga ganong klase. Tsaka medyo pricey din. Kasi yung mga ultralight na cassette, yung iba doon, aluminum, yung mga malalaking cassettes na pang-ahon. Yan. Medyo mabilis ang wear nun. Hindi katulad sa mga bakal, katulad itong gamit ko Shimano. Kasi all steel yan. Yan, ang mga minor na lang, yung mga siguro mga less than 100 grams kapag in-upgrade nyo. RD. Kaya pag nagpalit kayo ng RD na medyo maganda, wala pang 100 grams yan. Sa chain, ganun din, wala pang 100 grams. Sa pedal, yan sa pedal naman kasi, kung gusto nyo na na bisikleta, kayo, mag carbon fiber na road bike, clipless pedal. Kasi yung MTB clipless pedal, mabigat yun eh. Bakal kasi. Ito kasi carbon, tapos spindle lang yung bakal or yung iba, yung katulad ng Dura-Ace, titanium kasi yun. Yan. So, ano pa yung mga yung sa skiwer pala, yung sa skiwer. Yung skiwer kasi ng mga ordinary, yung mga conventional skiwer, nagtitimbang yun ng mahigit 100 grams, mga 120 pares. Ito yung gamit kong skiwer, yan yung sa wrist. Yung wrist na titanium skiwer, tapos yung lever niyan, carbon. Hindi pa umabot ng 50 grams ang pares. So nakatipid ako ng mga 70, siguro roughly mga 70 grams. Pero matibay naman, wala pa naman akong issue so far. Yan yung gamit ko kasi sa skiwer ko, yung wrist na titanium alloy na skiwer na pang MTB. Ayan, so yun lang yung nakikita ko sa brake set kasi siguro mas mahal, mas magaan. Yan. Kung gusto niyo mas magaan na brake set, pili kayo mas mahal. Yung mga dual piston kasi yung quad piston mabigat yun. So ano pa? Yun yung mga fundamental yung mga parts na papalitan para gumaan yung rigid MTB niyo criterium o type trial setup. Yung nga sa drivetrain naman, siyempre, mas magaan yung 1x. Mas magaan yung 1x kaysa 2x. Kaso nga lang, may limitations sa 1x. Hindi katulad na pag 2x pang all-rounder talaga. Yung 1x, maganda lang yung pang trip. O kaya yung pag naglo-long ride ka ng puro patag at saka konting banayad na ahon. Katulad no binayad ko sa La Union. Kasi wala naman ako dinalang sa sobrang tarik. Yan. So, hanggang dito na lang. So, kung meron kayong i-mention na pwede bang ipagaan sa rigid MTB na hindi ko na-mention, i-comment na lang yun sa comment section down below. So maraming salamat sa inyo panonood. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matoto rin natin pa kayo. Okay, so maraming salamat sa inyo. Right safe po sa inyo.